Ito nga pala ang naging kapalaran at pinagdaanan ni Blowbar Tampuhing Hangin. Binansagan natin siya na tampuhin dahil nagtampo siya nung inilalaro natin siya ng summer. Bago niya nasungkit ang pinakakasam-asam natin na champion. Summer Race 2024, isa siyang young bird. Ngunit nung inilalaro natin siya ay mayroong namuong bakasyon sa amin. At tinamaan nga ang schedule ng derby niya. Kaya wala tayong magagawa kundi tapusin lang kung saan siya aabot. At dumating na nga ang first lap ng ating Summer 2020. Nalpasan pa lang ibon natin San Francisco, Quezon. At nasortihan natin na nakakuha tayo ng lap champion sa kanya. At apat na ibon natin ay sabay-sabay dumating. Napakaswerte natin dyan. At si Blowbar Tampuhing Hangin nga pala ang naglap champion dyan. Kaya nakapisto agad tayo sa magandang pwesto sa first lap. Kaya sinipagan natin bago pa magsikan lap. At kahit nga mayroon na tayong schedule sa bakasyon, ay pinukusan pa rin natin ang natitirang araw para sa kanila. At dumating na nga ang second lap summer race natin, San Andres, Quezon, ang Alpas. Sa pagkakataon yan, maganda din ang linipad ng ating mga ibon. Pero hindi na natin nakuha ang lap champion. Pero napakaganda naman ng uwian nila at napaklak natin silang lahat. Pagkalipas ng ilang araw ay parang sigurado na ang aming bakasyon. Talagang hindi na matutuloy ang pagtapos ng derby nila. At dumating na nga ang third lap, Boreas Island. May mga kategori na nga dyan na hindi na natin sila tinatayaan. Dahil alam natin na hindi na natin sila mapapatapos sa karera. Kung umuwi man sila o hindi ay hindi na natin sila ikakarga sa susunod na karga. Sa kasamaang palad, walang may umuwi sa kanila kahit isa. Kaya dyan na natin sila nabansagan na nagtampo sila sa atin. At natuloy na nga ang aming bakasyon. At habang nasa bakasyon ako ay nakita ko na wala nang umuwi sa ibang Kaya nakapisto pa tayo ng 3rd overall young bird at 8th overall all bird. At habang nasa bakasyon tayo ay medyo nagdagan ang saya natin kahit malungkot dahil wala na yung mga ibon. Pero hindi ako nag-isip na may hina sila. Alam kong may reason ba't sila hindi umuwi. Pagkalipas ng isang buwang bakasyon ko ay may good news pa. Ay pagbalik ko sa Quezon, bigla din siyang bumalik. Mga ilang oras lang pagdating ko ay parang nakisabay lang siya sa bakasyon ko, kaya alam kong nagtampo lang siya. Pagkalipas ng ilang buwang pahinga niya ay isasabak naman natin siya sa SDR 2025 dahil nabitin tayo sa lipad na ipinakita niya nung summer. At dumating na nga ang SDR 2025 first lap, ikinarga na nga natin siya para makita kung okay pa ang lipad niya. Inalpasan pala ang ibon natin sa San Andres, Quezon. At sa awa ng Diyos ay napaklak naman natin uli siya. Kaya sinipagan natin ang pag-training sa kanya para makuha natin ang lakas na gusto natin para sa kanya. At dumating na nga ang second lap ng SDR 2025 at inalpasan ang mga ibon natin sa Pasakaw, Camarines Sur. At sa awa ng Diyos ay ligtas naman siyang nakauwi sa atin at nag-clock naman siya. Kaya prepare na naman natin siya para sa third lap ng kanilang karera. Dahil sabi ko may pag-asa itong ibon na to. At dumating na nga ang third lap ng kaniyang karera. At ang Alpas pala ay sa Masbate Island. At nabalitaan natin na masama daw ang panahon sa dadaanan pero nila. Hindi yung pwede gawin natin reason kasama yun sa karera. At kasama ang palad, kinapos nga siya sa lap na yan. Mga ilang oras pagtingin ko ay nandyan na siya, dumating na. At parang pagod, parang napalayo. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Pero hindi tayo pinanghinaan ng loob dahil kasama talaga yan sa karera. Imbis na panghinaan tayo ng loob ay sinipagan ko pa ng gusto. Dinubli ko ang aking effort para sa kanya. Dahil may kasabihan nga tayo na habang may umuwi ka pa, may pag-asa pa. Hindi dapat tayo panghinaan ng loob dahil ang ibon natin ay umuwi pa. Kaya lahat ng effort ibinigay na natin sa kanya dahil isa na lang naman ang panglaban natin. Binigyan natin ng pares lahat ng alam natin na paraan na para siya ay maingganyo umuwi sa atin. Ginawa natin ang lahat para lang mapaklak siya sa next lap ng kanyang karera. At dumating na nga ang fourth lap ng Kalbayog, Samar, ang Alpas ng ibon natin. At hindi natin inaasahan, ginulat tayo ay naglap champion na naman siya. At binigyan niya nga tayo ng malaking pag-asa. Dahil nasungkit niya na naman ang lap champion sa lap na yan. At sa pagkakataong iyan ay nagkaubusan na nga ng mga ibon. Kaya biglang tumaas ang ranking niya mula sa baba ay nag number 1 na nga tayo. At kakunti na nga
ang ibon na natira sa amin. Kaya nag-prepare na naman tayo para sa last lap Tacloban. At dumating na nga ang last lap Tacloban. At sa panahon na yan, nagkahirapan na naman ang pauwian. Zero clocking ang buong club, walang nakapag-clock kahit isa. At buong araw, inabangan natin siya hanggang maubos ang oras, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At dumating na nga ang kinatatakot natin na nag-cut off na ang oras niya. At kinabukasan lang, may tumawag sa atin isang followers. At nung sinagot natin, kinonfirm niya na ang ibon natin ay nahuli na sa Mindoro. Ang Mindoro to Quezon ay nasa 100 kilometro. Sayang, malapit na sana. May mga bagay talaga na mawawala pero hindi mabubura ang iiwan sa iyong alaala. At hanggang ngayon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Dadating ang araw na maalala niya pa tayo. Kaya kung nasaan ka man ngayon, sana'y ligtas ka pa at nasa maganda kang kalagayan.